Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagbabago po na ginagawa ng Lord sa atin, sa mga pagpapala. So habang tayo po ay gumagalaw, we are requesting again everyone na tayo po muna ay pansumandaling quiet muna tayo. Ayan, habang naglilipat. Alam niyo po, pagka konting daldalan lang po ngayon ay nadidinig na po. Alam niyo po ba yan? Kasi hindi pa po treated yung ating walls. Pero gayon pa man, tayo ay napakaganda po tignan mula rito. 'Di ba? Na tayo po ay nagkakaisa na. Wala na yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. Kung noong unang panahon merong inner and outer sanctuary, lahat po tayo ay inner. Ayan, merong mga anak sa loob, merong anak sa labas. Ngayon lahat ay anak na sa loob. Palakpakan natin ng Lord. 'Di ba? And today we will officially dedicate this church mamaya ho, no? Pero sa ngayon, para mas maunawaan natin yung ating before we dedicate, mas maganda maunawaan natin ano ba yung purpose ng church. Kaya ho today, our topic for today is, this is our church. When we say this is our church, hindi ho pag-aari ng pastor, hindi ho pag-aari ng sino man sa atin dito, kundi pag-aari ho ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ho sinasabi nating our church, kasi yun, nakikiisa tayo. We are not just saying, this is your church, Lord, but this is our church. Ibig sabihin, nakikiisa tayo sa layunin ng iglesyang ito. Diba? O tayo ho'y nagpapasalamat, natutuwa ako. This is again. Dati meron tayong pulpit, di ba, napakabigat. Ngayon, kayang-kaya ko nang i-adjust. Wow, pwede nang laruin. But anyway, kaso hindi lang naibababa. Pero okay na to. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa mga ating mga kapamuso, na talagang out of their pocket, nagbibigay salamat sa Lord at na-dedicate na naman kahapon. So, sige, salamat po. Dumarating pa yung ating mga bisita. And ngayon ho, review po muna tayo para mas maintindihan natin yung tema, yung title ngayon. This is our church. Let us make a review first. Naalala niyo yung Ezra Campaign Spirit? Ezra Campaign, ano yung una? So, Project 1, 2, 3, go! Yan, pagtatayo ng tahanan para sa Panginoon. Sa case ng Israel, ng mga Juda, yung re-establishment. Diba? Muling pagtatayo. Salamat po sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin yung ating gawain dito. Diba? Yung pulpit natin, yung bagong TV natin, at itong design natin sa unahan. Sana sa susunod, yung gusto ng marami, aircon. Pero challenge siya, let us be generous giver. Alam niyo, meron kaming aircon sa taas. Nakakatuki na kami, wala pa isang buwan. So, malaki yung madadagdag. So, if we want na maging mag-benefit tayo, dapat lahat tayo makikibakas. We are pleading to everyone, let us be generous para ho sa susunod. Diba? Last week, yung ating preacher, hindi ba siya nasunog sa sobrang init? Actually, mainit ho dito. Kahapon, tumutugtog kami ni Tatay Jerry. Mainit. Pero anyway, ngayon Project 2. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Pagbabalik loob natin. At nakakatuwa ho, marami ho tayong nakikita sa ating paligid. More than 5 years ago, 10 years ago, muli nating nakakasama ngayon. Palakpakan ho natin ang Panginoong Diyos. The Lord is just confirming the Ezra Campaign Spirit. He is confirming it today sa atin. Tumingin lang tayo sa kaliwat kanan natin. At pangatlo, 1, 2, 3, go. Yes. Evangelism and discipleship. And the reason ho, napuno tayo ngayon because of that. At kung gusto pa nating mapuno, gawin pa po natin. At para mas lalo pang maganda, di ba? We are praying na magkaroon pa po tayo ng GSOS. Siguro, saan nyo gusto? Antipolo, Baras, Tanay, Morong, Amerika? Dito muna tayo sa Rizal. So ipanalangin natin because we are called by God to preach the gospel. So ngayon, to all our kababayans muna tayo. Di ba? Kung ano muna yung abot ng ating budget. But anyway, wala namang imposible sa Panginoon. Kaya yung may calling dyan na mag-pastor, baka gusto yung mag-practice na ng English.
Baka malay nyo, meron sa atin. But anyway, tayo pong lahat ay tumayo ngayon. As a respect to the Lord our God, we will pray first. This is our church. Ito ho ang ating tema ngayon. Let us pray. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. This is our church. This is Christ. And hindi ho namin pag-aari ito. Wala ho sinong tao na itinataas kami. Bagamat Panginoon, deserve ng mga founders namin yung mga papuri, commendations for the sacrifices that they have done. Yet, we know, Lord God, na lahat po ito ay ginawa nila dahil iisa ang pundasyon ng iglesyang ito, ng Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church. Walang iba kundi kayo lamang, Panginoong Jesucristo. At ngayong araw na ito, pag-aaralan namin, ano ba ang layunin ng iglesyang ito? Alam na po namin ito, but this is a good reminder for all of us that we need to fulfill this because this is our very purpose. This is our value. Kaya Lord God, bless us today. Holy Spirit, teach us, anoint us, inspire us, motivate us, Lord God. Move our hearts, Lord God, so that we can be one in purpose and fulfilling the Great Commission. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So ngayon simulan na po natin. So when we say this is our church, para humaintindihan natin yan, mag-review muna tayo. Ito lagi ho itong nire-review sa church council. Pero hindi pa po talaga natin natatalakay ito as a church. Napagdadaanan lang natin, pero hindi natin na ipapaliwanag ng mas detalyado. Ano ho ang church natin? Dalawang bagay lang po yung uunawain natin. Yung ating GSOSCC vision and GSOSCC mission. Ito po yung ating tatalakayin ngayon. Kasi that is the best way to describe what is the purpose of this church. Sinasagot nito ang katanungan, ano ba ang layunin ng iglesyang ito? And at the same time, ano ba ang layunin ko sa iglesyang ito? Sapagkat kung ano po ang layunin ng GSOSCC, dapat ay layunin po ng bawat isa sa atin. Amen? Because you are not just attendees. You are part of the body of Christ. Ngayon, ano po yung ating church? This is our vision. Ngayon, basahin natin yung nasa dito. 1, 2, 3, go! The GSOSCC is a Christ-centered, soul-winning, and disciple-making church. In English natin, mahaba yung sa no? Yung sa Tagalog. Pero madali lang naman intindihin. Tatlong bagay ho ang makikita natin dito. Vision, ito yung pangitain natin. Ito yung pangarap natin. When we say dreams, pangarap, vision, nasa puso, nasa isip mo yan. Para magkatotoo, kailangan mong gawin. Magde-daydream, mananatiling tulog. Iba kasi gusto lagi tulog, di ba? Hanggang pangarap lang. Pero dapat ang pangarap ay merong action. We will make this vision a reality. Meron tayong dapat gawin. At tatlo yung binanggit dito. Unang-una po, paano ho natin matutupad itong vision na ito? 1, 2, 3, go! Dapat ho tayo, bawat isa, tayo ay Christ-centered. Ano, pag sinabi natin Christ-centered, parang ang lawak mo, no? Ibig sabihin, nakasentro tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sinusunod natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko lang po linawin, meron kasing teaching ngayon na lumalabas na about sa Yahwehism versus Jesusness. I don't know if narinig nyo na po yun. Hindi po ganun ang ibig sabihin natin. Kasi yung katuruan yun, pinag-aaway po si Yahweh at si Jesus. Sikat ho itong pastor. Actually, dalawa silang pastor na nagtuturo. Mapapanood nyo naman yan sa YouTube, sa Facebook. Ang sinasabi nila na si Yahweh ay hindi ama ni Jesus. Hindi po yun yung Christ-centeredness ang tinutukoy natin. Sapagkat malinaw po na si Yahweh po, siya po ay Diyos na banal, makapangyarihan, at ang El Elyon ay isa lamang sa kanyang mga pangalan. But anyway, pag sinabi ho natin Christ-centered Christian, ang buhay mo ay nakatuon kay Kristo. Para mas maintindihan natin, basahin ho natin
Yung Philippians chapter 1, verse 20. Ito po yung sabi, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Ano yung key doon sa dulo? Ay buong tapang kong maparangalan si Kristo. Pag sinabi na centered Christian, meron kang malinaw na perspective na layunin, you want to give glory to God in everything that you do. At sinabi pa nga dito ni Pablo sa Philippians chapter 1, sabi niya, ayaw niyang mapahiya. Ano bang klaseng kahihiyan yung sinasabi niya dito? Para, kung babasahin natin yung context, para sa kanya, kahihiyan ang hindi niya to pa rin ang tawag ng Panginoon sa kanya. Hindi po ito yung kahihiyan, yung nadapa ka, nahiya ka, o kaya yung binuli ka ng classmate mo sa pagiging Kristiyano. Hindi po ito. Para kay Pablo, kahihiyan ho sa kanya na bilang isang Kristiyano ay hindi niya mabigyan ng karangalan ang Panginoong Diyos. Ibig ho sabihin, dapat we must become proud of our Christian identity. Yung na-share kanina, di ba? Yung kaninang umaga, yung mga naka-attend ng, di na lang natin babanggitin yung pangalan, ano? Yung naka-attend kanina ng Don't Watch. Di ba? Yung isang ginawang halimbawa, nilinaw niya sa kanyang trabaho, mag-apply siya. Pero ito po yung sabihin ko na po sa inyo, alam ko marami hong mga inuman dito sa ating trabaho kasi nag-a-apply pa lang siya. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ako po ay Kristiyano, anak ng pastor, at hindi po ako umiinom. Nilinaw na agad. Binibigyan ng karangalan. Umpisa pa lang, malinaw sa kanya, yes, I will be working, pero hindi ho pwedeng hiwalayin ang pagiging trabahador mo, empleyado mo, at pagiging Kristiyano. Ganon din, hindi ho pwedeng paghiwalayin ang pagiging estudyante at pagiging Kristiyano. Sapagkat ang pagiging Kristiyano mo, saan ka man dalhin ng Panginoon, saan ka man pumunta, hindi aalis yan. Dapat lagi nating taglay ang pagiging Kristiyano. And for that reason, we have the clear mind, Lord, I want to glorify you in everything that I do. At dito, kay Pablo, para sa kanya, ang pamamaraan ng pagpaparangalan, ang pagpaparangal kay Kristo ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan Christ-centered tayo. Sa lahat ng decision natin, lagi nating tatanungin, Lord Jesus, what is your decision? Ano ba ang kalooban mo? Maganda, magpaplano tayo ng sarili natin, mangangarap tayo. Pero sa lahat ng mga plano na yon, tatanungin natin si Lord, Lord Jesus, what is your plan for me? Tama ba itong gagawin ko? That is Christ-centeredness. At ganun din po, bilang church, this is our church. Pag sinabi pong Christ-centered church, dapat ang iglesyang ito, ang layunin natin, maparangalan si Kristo, maipangaral si Kristo. Iyon po ang layunin ng iglesyang ito. At ang layunin ng iglesyang ito ay dapat maging layunin ng bawat isang kapamuso. Amen? Sabi ho sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang ganda ho na sinabi niya doon sa verse 20 sa umpisa. I have been crucified with Christ and it is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. This is the truth. Lahat ho tayo ay mapapahamak without Christ. At tayo na nakakilala kay Kristo, na nananampalataya kay Kristo, we are not called to just sit down here. Sa mga susunod, may palamig na tayo, may aircon na tayo. Hindi lang tayo tinawag para maging komportable sa church. But we are called to maging intentional sa pangangaral, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sabi ho dito sa James chapter 5 verse 19, mga kapatid, kung may kapatid kayong naliliis ng landas, tingnan niyo yung term, mga kapatid, kung may mga kapatid kayong naliliis ng landas, ibig sabihin, kung titignan natin yung perspective ni James dito,
Ibig sabihin, dati niyang kasama. So pag sinabi nating soul winning, hindi lang ho ito nalilimitahan dito sa mga hindi mananampalataya. Kahit sa before na nakasama natin, this is, di ba yung pagbabalik loob, yung Ezra campaign spirit, ipapanalangin pa rin natin sila, we will reach out sa kanila. Bakit sabi dito, may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming. Ano yung purpose ng soul winning? I-lead mo yung tao, pangunahan mo yung tao na siya ay magsisi at tumalikod na sa kasalanan. Ito po yung goal natin. Hindi lamang ho yung basta tatanggap sila ng acceptance prayer. Lilinawin ho natin, hindi ho nakakapagligtas yun. Kundi this is just an act of faith, di ba, na para mas maintindihan nila yung kaya pinapaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng ng acceptance prayer. Kasi kung titignan natin ang Biblia, sabi sa Matthew chapter 3 verse 8, kailangan patunayan ninyo na talagang nagsisisi kayo sa pamamagitan ng inyong mga gawa. So marami na ho tayong nasyaran, marami na hong tumanggap. Pero paano ba natin mapapatunayan na naging tunay ang kanyang pagtanggap? Kapag yan ay tunay na nagsisi, tumalikod at nanatili sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung pinaka-goal natin. Bagamat maganda ho na we will still pray yung prayer of acceptance kasi sa pamamagitan doon naniniwala tayo ang banal na Espiritu kikilos. Pero dapat meron pa tayong sa isip natin, end goal natin, Lord, gusto namin makasama to. Gusto namin mawin yung kaluluwa nito. Sabi ko sa Ezekiel chapter 18:23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ito po yung soul winning. Babaguhin ang buhay ng isang tao dahil sumampalataya kay Kristo. At bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong patotoo, may kanya-kanya tayong istorya ng buhay kung paano ho tayo binago ng Panginoon. Ito po yung one common denominator natin. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo naliligaw, lahat tayo deserve na mamatay, lahat tayo deserve na maparusahan ng Diyos, pero merong isang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at tayo, nung tayo sumampalataya sa Kanya, lahat ng yan ay binura the moment na tayo ay nagsisi at nagbagong buhay. At marami sa atin na makapagpapatotoo na marami hong binago sa atin. Dating nagmumura, dating naglalasing, dating nagmamariwana, dating tambay, kung ano-ano yung mga ginagawa lang. Wala namang masama, no? Kung tambay, pero kung puro tambay lang. Alam na lang, iba-ibang mga kasalanan, iba-ibang mga istorya ng buhay natin. Pero iisa ang kaduluduluhan. Sa kaduluduluhan na yon, kinatagpo tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinulungan niya tayong magbago ng buhay. At ito po ay dapat ibahagi din natin. Pangarapin natin na sa mga susunod na panahon, marami tayong makakasama rin dito. And ngayon, letter C. 1, 2, 3, go! Yan, dapat po tayong matutunan din natin ito. Itong isang bagay na kailangan po natin mag-improve as a church and as an individual. So, hindi pa po talaga tayo marunong, marami sa atin, di ba? Iilan pa lang talaga. And ito po isang bagay na kailangan ho nating matutunan. Para magabayan natin yung mga mananampalataya ni Kristo, kailangan gagabayan natin sila tungo sa paglago sa kaalaman, relasyon kay Kristo. Alam na natin to, Matthew chapter 28, 19 and 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, this month po, meron tayong baptism na mga magaganap. So, we are just announcing. So, sino po yung mga qualified dito? Sabi ko sa Mark chapter 16, verses 15, 16, yung mga sumampalataya, yun po ang requirement. So ang bautismo po ay hindi po siya, di ho natin pinapayagan pag hindi ho mananampalataya. Kasi yun po ang number 1 requirement ni Lord Jesus Christ. Nanampalataya ka kay Jesus, nagsisi ka sa kasalanan.
So sabi ni Lord Jesus Christ, sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Matthew chapter 16, verse 16. So ngayon, ito po yung layunin natin. We need to make disciples. Tuturuan natin ang bawat isa na mabuhay na para kay Kristo. And again, naaalala nyo, ano po yung vision ng church natin? Tignan natin, ano? JSOACC is a tatlong bagay. Napakadalihong tandaan. At ang layunin ng church, ang vision ng church, dapat ito rin po yung ating vision bilang individual. Mayroong proyekto sa church na patungkol sa discipleship, soul winning, pero ikaw din gagawa ka rin ng paraan sa workplace mo, sa eskwelahan mo, na maging soul winning student ka, soul winning employee ka, and disciple making Christian. At ngayon ho, last, this is our mission. Ano ho yung mission? Ano kaibahan ng vision sa mission? Pag sinabi nating vision, di ba, ito na yung pangarap mo, gusto mong ma-achieve. Pag pumipikit ka, ito yung pinapangarap. Pag mission, ito na yung gagawin mo. Paano mo gagawin? Although, nagbigay tayo ng 3 specific na action plans. Yung kanina, yung ABC. Pero tignan natin ho yung ating mission. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Follow the shepherd and shepherd his flock. To follow the shepherd and shepherd his flock, sundin natin ang ating pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at pastulan naman natin ang kanyang kawan. Sino po yung kawan? Tayo ho. Ngayon, kaming bilang mga pastor, meron kaming layunin na pastulan namin kayo. And we are praying that each and every one of us ay maging kaisa dito, yung nakikinig tayo sa tinig ng ating chief shepherd. Sabi ho, sa John chapter 10, verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So mga nakakaalala ho, sa John chapter 10, kung saan ito, sinabi ni Lord Jesus Christ, sa 14, sabi ni Lord Jesus Christ, I am the good shepherd. And then pagdating sa verse 27, sabi niya, ang nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Bakit ho kaya kinumpara ang mga Kristiyano sa tupa? Kasi bihira kasi yung sheep dito, no, sa atin, ano? Sa Tanay meron eh. Pero kadalasan aso eh. Sino kaya mas mabait? Aso o yung sheep? Ha? Aso? Minsan yung aso nangangagat ng amo eh. Yung shepherd, napakabait niyan. 'Di ba? Kinakatay mo na. Di tulad ng baboy. Pag yung yung tupa, pag kinakatay mo na yan, ang bait eh, no? Parang pero ito po yung kakaiba, yung napakaganda po sa yung kasi halimbawa yung aso, merong aso sobrang amo eh. Lahat ng tao nilalapitan. Pero ang tupa, iisa lang yung nilalapitan niyan. Kahit hindi niya makita, marinig niya lang. Sino ba si Trisha? Nagpunta yung minsan sa Tanay kasi meron taniman ng doon, dragon fruit, tapos meron nag-aalaga ng tupa. Lumalayo sa kanila yung mga tupa, pero nung nagsalita na yung shepherd, lumapit doon. At dito po yung malinaw na description ni Lord Jesus Christ. Pag tayo ay Kristiyano, that we are the sheep of the Lord Jesus Christ, we can distinguish. Kaya nating ma-discern, ito yung tinig ng Panginoon, ito yung sinasabi. At ano yung pinaka-basic na na basihan natin is Bible. Hindi natin literal na kailangan na marinig ang tinig ng Panginoon, but occasionally, sometimes nangyayari yon through our conscience, minsan sa pamamagitan ng tao, ng mga Kristiyano sa paligid natin, pero ang Biblia, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan nating sumunod sa Kanya bilang Kanyang mga tupa. Sabi ko sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong
mga kaluluwa. We are called by our chief shepherd, our Lord Jesus Christ, na sumunod sa Kanya. Para ano mo? Para maalagaan niya tayo. Kasi pag tayo ay hindi sumunod sa Kanya, madidisiplina tayo. At ito po, yung malinaw na tawag natin. Kaya Jesus, sovereign, overcoming shepherd. Our shepherd is our Lord Jesus Christ. And we are praying na bawat isa sa atin ay wala hong lalabas sa kawan ng Panginoong Jesucristo. Susunod na tayo. Tapikin mo nga yung katabi mo. Nakikinig ka ba sa shepherd natin? Kinig ka, ha? Huwag kang lalabas sa kawan, ha? Huwag kang lalabas. Kundi, madidisiplina ka. Ito po yung second part ng ating mission. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Ito po, pangunahing tawag sa aming mga leaders ito. Gayunpaman, sana yung spirit of shepherding God's flock, bawat isa sa atin, ay maisabuhay natin. Ano yung ibig sabihin? Kasi hindi ho lahat ng member ng church na ito ay nakakausap naman ng mga pastor. Meron kayong mga close friends. At kayo bilang mga mature Christians, may pananagutan tayo na to lead these people kung sa palagay natin ay naliligaw sila. Ibig sabihin po, ang trabaho po ng shepherding, bagamat ito po'y nakaatang sa mga pastor, pero kayo ay maliliit ding mga pastol na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Paano? Sa pamaanong paraan? Minsan may hihingi ng advice sa inyo, hihingi ng panalangin. Ito po yung ating tungkulin. Sabi ho dito sa Acts chapter 20:28, be on guard for yourselves and for all the flock. So, English yung binasa natin kasi sa Tagalog hindi lumabas yung salitang, lumabas naman yung kawan. Sabi dito, be on guard for yourselves and for all the flock. Flock, mga kawan. Among which the Holy Spirit has made you own blood. Malinaw na malinaw ho. Base dito sa Acts 20:28. Tayo pong bawat isa sa atin ay meron tayong maliliit na kakilala, maliliit na grupo, maliliit na mga close friends natin. We will lead our close friends. Kasi hindi naman lahat ay malakas ang loob kumausap sa pastor, yung malakas sa loob sa closed door. Ay, sa bagay, wala namang closed door dito, no? Open yun, eh. Anyway, 1 Peter chapter 5, verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin di dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. And again, nilinaw na naman sa pamamagitan ni Apostol Pedro na talaga ang iglesia, tayo ho ay tinawag na pangalagaan ang kawan ng Diyos. At ang aming hong dalangin na bawat isa ho sa atin ay susunod naman kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. So paano ho tayo magiging mabuting tupa, sheep ng Panginoong Jesucristo? Unang-una ho, no? So, dapat lagi tayong kumakain. Ano yung kinakain natin? Word of God. Yung mga tupa, di ba, kinakain nila mga grass or anything na pwede nila kainin na maganda sa kanila. Siyempre, umiinom din sila. Tayo po, kailangan maging malusog na tupa ng Panginoon. We will eat the Word of God, we will drink the Word of God, and we will fellowship one another. So yung mga mahilig sa National Geographic, yung ano pa ba yung sa yung mga palabas sa cable, yung hayop, yung Animal Planet, 'di ba? 'Di ba yung mga kawan, sino laging target ng kalaban? Yung mga umihiwalay. 'Di ba? Kaya diyan mo hangaan yung mga yung mga kawan ng tawag dito, yung elephant. Yung mga elephant kasi talagang ipagtatanggol nila yung mga anak nila eh. May mga leon minsan. Pero yung mga tupa, yan dahil sila yung pinakamahina, kailangan nila ng pastol. At tayo ho, kailangan natin ng ating pastol, ang ating Panginoong Jesucristo at gumagamit siya ng human instruments. At ito po yung ating malinaw na vision and mission. We need to follow our shepherd and shepherd God's flock. At ano ho yung ating vision? Tayo ay maging Christ-centered, soul-winning, and disciple-making church. Gusto ko pong i-share sa inyo yung post ng sa Facebook ko nakaraan ng PCEC.
sabi ho dito, making disciples of all nations is the core mission of the church. Tayo ho ay nakikiisa dito. Ito po yung core mission natin. Ito ho talaga yung purpose natin. Kagaya nung nasabi natin before, 2 Sundays ago, baliwala ho yung pagpapaganda ng church natin if we will not do this. Sapagkat yung essence ng church ay naririto. Ginawa natin magpalaki ng church, kahit papaano naman, di ba, maging komportable tayo. Di naman natin pinagbabawal yan. But if we will neglect this, we are missing the great part of our calling. The core mission of the church is making disciples of nations. Sa case natin, yung mga nasa paligid natin, atras pa natin, sabi ho sa karugtong, all our ministries, programs, meetings, campaigns, concerts, etc. should point to helping people become disciples and live as disciples to become like Jesus. Yun po pala yung ating mission natin, layunin natin. Kaya ho tayo pumupunta ng church, ang mission natin is to become like Jesus. Kaya si Pablo, ang lakas ng loob niya eh. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya, gayahin ninyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Parang ang hirap sabihin nun, ano? Pero hindi naman natin mapagdududahan si Pablo eh. Yung devotion natin kahapon, di ba, si Pablo? Sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8, napakatinding pagsubok yung naranasan niya. So sobrang tindi, higit pa sa kanyang kakayahan. Pero willing siyang pagdaanan. Ganun po yung commitment niya ni Pablo. And ito po yung hamon sa ating lahat. That we need to become like Jesus. When we say na kailangan maging like Jesus tayo, hindi natin kailangan magpenitensya. Kasi ginawa na ni Jesus yung sakripisyo. Ano ang kailangan? Sabi ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 19, repent and then return. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagsisi na, mabubuhay ka na para kay Jesus. Ang ibig sabihin yan, masyadong malawak yon. Kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang magiging buhay natin. Matututo tayong magpatawad, natututo tayong mangaral ng Ebanghelyo. And ito pa po, no, sabi dito sa dulo, disciple making isn't something we do, it's everything. Yung disciple making, hindi lang siya basta isiningit na programa. Ito po yung pinaka-programa natin. Kaya nga sabi, lahat ng campaigns, concerts, programs, meetings, dapat lahat yan, ang kaduluduluhan, yung end goal natin, to make disciples. Kaya nga ho, di ba, sa ating prayer walk, dinagdag na natin yung pagmimigay ng leaflets, pag-share ng gospel, kasi naunawaan natin, we are lacking on this. We need to make disciples. We need to evangelize. At sana, ang panalangin ho namin, bawat isa ho sa atin, hindi ho natin kailangan ng bumuo lagi ng church program, kasi kahit saan man kayong dalhin, pwede kayong gamitin ng banal na espiritu. Sabi ho dito ni Bishop Noel Pantoja, nung nagkaroon ho sila ng summit, this is the DNA of Jesus Christ, making disciples. Ano po yung DNA? Alam na natin, di ako familiar sa meaning ng DNA, pero alam na natin kung ano yung DNA. Something na sa'yo lang ito, di ba? Yung DNA testing. Para mapatunayan na tatay mo siya or anak ka niya, kailangan mo ng DNA. Hindi ito maduduplicate. Ibig sabihin, pag sinabi ho nating DNA, ito po yung pinaka identity, ito yung pinakalayunin, ito talaga siya. Hindi na natin kailangan baguhin pa. At ito yung gustong ng Panginoong Jesucristo sa atin. We need to make disciples. Ito po yung DNA ng JSOSCC. Making disciples. This is our church. Christ-centered, soul-winning, and disciple-making church. Sabi sa susunod, if you want to do what the Lord intended for His church,
Aalisin na natin ang mga activities na hindi nagko-contribute sa ating vision. Kaya ang ganda, natuwa din ako yung sa BOT. Mataas ang chance na ma-approve ang budget kapag evangelism. Actually, natuwa ako dun eh. Kasi naintindihan nila, sige, kapos tayo sa budget, that is evangelism. Kasi priceless po yung kaluluwa. Alam niyo po ba sa Israel, yung Iron Dome, alam niyo Iron Dome, di ba? Lagi silang binobomba. Yung Iron Dome, pagka mayroong nagpaputok na rockets na kalabang bansa, ang gagawin nun, magpapalipad na rockets ang Iron Dome, yung sa Israel. Tapos, sasalubungin niya yung rockets na babagsak para hindi bumagsak sa mga tao. Ang isang rocket po, milyon-milyon po ang katumbas. Pero sabi ng mga Jewish people, wala lang yung pera na yan. Sige, gawin lang natin, i-ano natin yan, gastusin natin yung pera. Kasi wala yung buhay ng tao, wala hong presyo yan eh. If I'm not mistaken, 50 million yata. Hindi ko na maalala yung price, pero milyon-milyon yung kada isang buga ng Iron Dome. Kaya nga, nag-invento sila ng tinatawag ngayon na iron beam laser naman. Kasi lagi hong binobomba araw-araw ang Israel. Tapos ngayon, marami na hong mga sundalong namatay para lang ma-rescue yung mga hostages noong October 7 last year. Naintindihan nila, sige, kapalit ng buhay namin, mailigtas lang namin yung hostages. Ganon din po na maging Christ-centered, soul-winning, disciple-making Christian. Ito pa rin po iyon. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ho, O Lord God, sa buhay na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Sa buhay na inyo pong pinangunahan kami at dinala po sa iglesyang ito. This is not an accident. You put us in this place, you put us in this church, first to save us, to nurture us, mag-mature po kami sa aming pananampalataya. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, maging kaisa kami ng layunin mo. This is your church, Lord Jesus Christ. And this is our church, Lord Jesus Christ. Because this is our church, na kayo po, ng aming pastol, kami ay susunod sa iyo. Sa layunin na ito, na maipangaral ang Ebanghelyo to make disciples of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat po. Kaya ang amin din pong dalangin ngayon, ng bawat isa sa amin ay tunay na magkaroon ng relasyon sa iyo. Tunay na mananampalataya sa iyo. Tunay na tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. And before we close again in this prayer, everybody just close your eyes. Mag-iiwan lang tayo ng hamon muna. Kung meron lang ho dito sa atin, hindi pa po dumating sa punto ng buhay niya na tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kanang kamay? Kung meron pa po dito sa atin na hindi pa po dumating sa punto ng pagdedesisyon, Lord, gusto ko pong maging Kristiyano. Lord, gusto kong tanggapin ang kapatawaran at paglilinis na ginagawa mo, ang pangako ng kaligtasan. Just raise your head. Everybody, just close your eyes. Meron po ba dito? We are inviting everyone. This is just the Holy Spirit. Extend muna tayo ng oras because the Holy Spirit wants to reach out. Nais hawakan, nais ng banal na Espiritu na i-touch ang puso ng mga tao na maaring wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Can you just raise your hand? Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat ang pangako po ninyo that you will really save us to those who will put their faith in you. I believe the Holy Spirit is calling someone to salvation. And I pray, Lord, that
that man will make a decision. Lord God, ang buhay namin ay sa iyo. And I pray, Lord God, na yung taong tinutukoy mo, Panginoon, ay magkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Because this is really your goal, Lord Jesus Christ. When you died on the cross, you want to save every people. Sabi po ninyo sa inyong salita, 2 Peter chapter 3, verse 10, ayaw po ninyong mapahamak ang sino man sa amin. Maraming salamat po. And again, this church is yours. We are yours. Make us a soul-winning, disciple-making, Christ-centered church. In Jesus' name we pray. Amen and amen.